lahat po ba ng tao na kahit hindi po Kristiyano magkakamit ng salvation? Kasi alam po natin na maraming hindi Kristiyano ang nabubuhay ng ng payak na pamumuhay, mababait sila. May mga Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos, pero may mabuti silang mamuhay. Doon sa particular na sinabi mo, sasabat ako, no? Kamo Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo, no? May hatol na ang Biblia doon 3:17 ng Juan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tuloy. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ayun. Doon sa particular ngayon, pag ayaw mong kilalanin si Kristo, asa ilalim ka na ng hatol. Pag ayaw mong kilalanin si Kristo. Ano? Ngayon, sa tanong mo, meron naman mga iba-ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. May mga ateista rin, may mababait. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam. Kasi iba yung ayaw kumilala kay Kristo kaysa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi hindi man lang nila nabalitaan si Kristo kagaya sa Pilipinas. Nung panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, no? Yun ang sinasabi sa Roma 2:16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayun. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubo, yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang kilalang Diyos. Kung sila naman gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Kaya ganito yun may budhi ang tao Meron tayong konsyensya, yung sinasabing konsyensya, budhi. Kahit wala kang alam sa Diyos, alam mo yung masama't mabuti Meron kang pakiramdam na mabuti at may pakiramdam na masama. Parang yung aso. Yung aso, wala namang alam na aral yun. Pero pag pinakain mo yun, alam niya yung gumanti ng utang na loob, yung aso. Pagdating mo, kumakawag ang buntot nun, didila-dilaan ka. Diba? Yung inahing manok, marunong nang mabuti yun. Yung kanyang mga sisiw, kinakandili niya, pakialaman mo, pupupuging ka. Manok man, may alam na mabuti, tao pa kaya walang alam mabuti. Kahit wala ka narinig na kautusan, kung gumagawa ka naman ng mabuti, hahatulang ka ayon doon sa ginawa mo. Ganun ang Diyos. Kasi yung paghatol, yun rendering of judgment Ang Diyos justisya Hindi ka naman niya pwedeng usisahin, sumampalataya ka ba sa akin? Sa aking anak at ikaw ba'y umanib sa iglesia? Wala nga ho kung alam na iglesia, Panginoon, hindi ko narinig O papa, sisisihin mo ba yun Wala pa naman Biblia sa Pilipinas noon. Hindi pwedeng yun sisihin. Kaya ang Diyos na ang bahala ron. Kung ang tanong mo sa akin, may pag-asa bang maligtas yan? Meron. Kaya sa Biblia, ang nakasulat, kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung gumaganap ka naman ng kabutihan na ayon sa iyong budhi, yun ang ihahatol sa'yo. Kaya you have a chance.